Binasag ng isang makapanindig balahibong sigaw ang marangyang katahimikan ng mansyon ng mga Del Rosario. 4:00 ng madaling araw. Sa ibaba sa malawak na bulwagan, nagawa sa Italian marble na tigilan si Leah sa pagpupunas ng sahig. Binitiwan niya ang basahan at ang matinis na tunog ng pagbagsak ng balde sa marmol ay naging isang maliit na alingawngaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan na sumunod sa sigaw. Mayroong isang hindi nakasulat na patakaran sa mansyon ng mga katulong ay hindi pinahihintulutang umakyat sa ikalawang palapag ng walang utos o pahintulot. Ang ikalawang palapag ay ang santuwaryo ng mag-asawang Adrian at Teresa del Rosario, isang mundo na hiwalay sa kanila. Ngunit ang sigaw na yon, hindi iyon isang ordinaryong sigaw. Iyon ay tunog ng dalisay na sakit ng isang kaluluwang pinipiga. Itinapon ni Leah ang lahat ng pag-iingat. Tinakbo niya ang engrandeng hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang isang kabayong nagwawala. Bawat hakbang ay isang paglabag sa protocol, ngunit wala siyang pakialam. Nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na may isang bagay na lubhang mali. Ang eksenang bumungad sa kanya sa master's bedroom ay halos dumurog sa kanyang puso. Si Adrian del Rosario, ang bilyonaryong kilala, sa kanyang malamig at kalkuladong pag-uugali, ay paikot-ikot sa silid na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Nakadikit ang telepono sa kanyang tainga, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Manuel, ihanda mo ang sasakyan. Ngayon na. Sigaw niya, ang bawat salita ay may bahid ng pagkasindak na hindi pa naririnig ni Leah sa 2 taon niyang paninilbihan. Ngunit ang paningin kay Teresa ang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Leah. Nakaluhod sa sahig, ang ginang nakakapit sa gilid ng kama. Ang kanyang muka ay kasing putla ng papel, basang-basa ng pawis, at ang kanyang magagandang mata ay nakapikit sa sobrang sakit. Sa ilalim niya isang lawa ng dugo, ang dahan-dahang kumakalat sa mamahaling Persian carpet. Ang matingkad na pula nito ay isang malagim na paalala ng buhay na nawawala. Ginang Teresa, sigaw ni Leah at tumakbo siya palapit dito. Lumuhod sa tabi niya nang walang pag-aalintana sa dugong dumidikit sa kanyang puting uniforme. Dahan-dahang iminulat ni Teresa ang kanyang mga mata. Sa gitna ng sakit, mayroong isang kislap ng pagkilala. Hinawakan niya ang braso ni Leah, ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit mayroong hindi inaasahang lakas. Leah! Bulong niya, ang kanyang hininga ay paputol-putol. Ang mga anak ko. Isang malakas na paghilab ang muling yumanig sa katawan ni Teresa at napasigaw itong muli. Binuhat ni Adrian ang kanyang asawa, ang kanyang mga braso ay nanginginig sa desperasyon. Kumapit ka, mahal ko. Kumapit ka lang. Ang sumunod na 30 minuto ay isang magulong panaginip. Ang itim na armored SUV ay humarurot sa mga bakanteng kalsada ng Maynila. Ang bilis nito ay lumalagpas sa 120 kilometro bawat oras. Si Adrian, ang nagmamaneho, isang taong sinaniban ng demonyo, binabaliwala ang lahat ng pulang ilaw sa kanyang daraanan. Sa likod, hawak ni Leah ang malamig at nanginginig na kamay ni Teresa, tahimik na nagdarasal habang nararamdaman niya ang unti-unting paghina ng kapit nito. Sa huling sandali, bago sila makarating sa ospital, muling nagsalita si Teresa. Ang kanyang boses ay isang hibla na lamang ng tunog. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Leah, isang tingin na puno ng pagsusumamo na tumagos hanggang sa kaluluwa ng dalaga. Iligtas mo ang mga anak ko. Pagdating sa emergency entrance ng St. Luke's Medical Center, isang buong pangkat ng mga doktor at nurse ang sumalubong sa kanila. Agad na isinakay si Teresa sa isang stretcher at mabilis na ipinasok sa emergency delivery room. Sinubukan ni Adrian na sumunod, ngunit isang nurse ang humarang sa kanya.
Mr. Del Rosario, kailangan niyo pong maghintay dito. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Ang lahat ng makakaya ninyo ay hindi sapat. Umungol si Adrian at sa isang biglaang pagsabog ng galit at kawalan ng pag-asa, sinuntok niya ang pader. Ang tunog ng kanyang kamao laban sa semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Gawin ninyo ang imposible. Hindi pa nakikita ni Leah ang kanyang amo na ganito. Ito ang taong kayang magpatalsik ng empleyado, nang hindi kumukurap ang taong kayang magsara ng mga kasunduan na nagkakahalaga ng milyon-milyon nang walang bahid ng emosyon. Ngunit ngayon, sa harap ng puting pader ng ospital, siya ay gumuho. Ang mga oras ay dumaan na parang mga taon. Pinauwi na ni Adrian si Leah, ngunit hindi siya umalis. May isang bagay sa loob niya na nagsasabing kailangan niyang manatili. Isang pangako na binitiwan sa isang babaeng nag-aagaw buhay. 7:30 ng umaga, lumabas si Dr. Santos mula sa delivery room. Ang pagod at kalungkutan sa kanyang mukha ay nagsabi na ng lahat bago pa man siya magsalita. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang surgical cap at lumapit kay Adrian. Mr. Del Rosario, simula niya ang kanyang boses ay mababa at puno ng pakikiramay. Nailigtas namin ang mga sanggol. 3 sila. 3 malulusog na lalaki. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Adrian. Ang asawa ko, si Teresa. Yumuko si Dr. Santos. Ang inyo pong may bahay ay dumanas ng matinding pagdurugo. Ginawa namin ang lahat. Pero lubos ko pong ikinalulungkot. Pumanaw po siya 10 minuto na ang nakalipas. Ang sigaw na pinakawalan ni Adrian ay hindi tunog ng isang tao. Ito ay isang atungal, isang hayop na sinaksak sa puso. Isang tunog na nagmula sa pinakamadilim na sulok ng pagkawala. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa gitna ng pasilyo, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, ang kanyang malapad na balikat ay nanginginig sa bawat hagulhol. Naramdaman ni Leah na tumigil ang pag-ikot ng mundo. Si Teresa ay higit pa sa isang amo para sa kanya. Siya ang nag-iisang tao sa mansyon na tumrato sa kanya bilang isang taong ngumingiti sa kanya tuwing umaga, isang taong nangangamusta sa kanyang araw. Ang mga sanggol po ay nasa neonatal intensive care unit. Patuloy ni Dr. Santos, ang kanyang boses ay maingat. Ngunit Mr. Del Rosario, kailangan kong maging tapat sa inyo. Dahil sa kanilang pagiging premature silang 3, ay may malubhang komplikasyon sa paghinga. Hindi pa po ganap na buo ang kanilang mga baga. Dahan-dahang itinaas ni Adrian ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na karaniwang matalas na parang bakal, ay namumula at walang buhay. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya, ang kanyang boses ay garagal. Huminga ng malalim ang doktor. Binibigyan namin sila ng halos 1 oras, marahil mas maikli pa. Parang isang suntok sa sikmura ang mga salitang yon. Matapos mawala ang kanyang asawa, ngayon naman ay ang kanyang 3 anak. Pinatay nila ang asawa ko. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Adrian na parang lason. Ang kanyang tingin ay malamig, walang emosyon, puno ng isang galit na mas malalim pa sa kalungkutan. Tumingin siya kay Dr. Santos, ang kanyang mukha ay isang maskara ng kawalang interes. Hindi ko sila gustong makita. Nagulat si Leah sa kanyang narinig. Humakbang siya pasulong. Ginoong Adrian, mga anak niyo po sila. Pinatay nila si Teresa. Sigaw ni Adrian, ang kanyang tingin ay napunta kay Leah, isang tingin na nagyayelo. Kinuha nila sa akin ang nag-iisang babaeng minahal ko. Para sa akin, patay na rin sila. Kung gusto nilang mabuhay, bahala sila. Kung gusto nilang mamatay, wala akong pakialam. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, papalabas ng ospital. Tinalikuran ng 3 bagong silang na sanggol na nakikipaglaban para sa bawat hininga sa loob ng 3 magkakahiwalay na incubator. Tinalikuran niya ang huling piraso ng babaeng minahal niya.
Tinalikuran niya ang kanyang sariling dugo. Naiwan si Leah na nakatayo nanginginig habang ang mga huling salita ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas masakit at mas malupit kaysa sa anumang pisikal na sampal. Naiwang tulala si Leah sa pasilyo. Ang mga salita ni Adrian ay parang mga punyal na tumagos sa kanyang puso at nanatili roon, nanlalamig at mabigat. Sa kanyang tabi, napailing na lamang si Dr. Santos, isang buntong hininga ng pagkadismaya at awa ang kumawala sa kanya bago siya magalang na umalis upang bigyan si Leah ng espasyo. Nakatayo si Leah roon sa gitna ng abalang ospital, ngunit para sa kanya, ang mundo ay isang malabong larawan. Ang tanging malinaw ay ang imahe ng 3 sanggol sa loob ng NICU, 3 maliliit na kandila na anumang oras ay maaaring hipan ng hangin. Isang apoy ng determinasyon ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib, tinunaw ang yelo ng takot at pagkabigla. Lumapit siya sa information desk ng NICU kung saan isang nurse na may nameplate na Joy ang abala sa pagsusulat. "Miss Nanpang," nagsimula si Leah, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Ako po si Lian, kasama ng pamilya Del Rosario. Maari ko po bang makita ang mga sanggol?" Tumingin sa kanya si Nurse Joy, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa. Siya ang nurse na humarang kay Adrian kanina. Narinig niya ang lahat. Tumango siya. "Sige, sumunod ka sa akin. Ngunit saglit lang." Ang loob ng NICU ay ibang mundo. Malamig, sterile at pinaghaharian ng walang tigil na tunog ng mga makinang sumusubaybay sa bawat tibok ng puso, bawat hininga. At naroon sila sa 3 magkakatabing incubator na parang mga kahon na gawa sa salamin, 3 maliliit na anyo ng buhay na napapalibutan ng mga tubo at wire. Sila ang mga dahilan ng lahat ng sakit at pag-asa sa araw na yon. Enzo, Luca, Kai, ang mga pangalang ibinulong sa kanya ni Teresa isang hapon habang tinutulungan niya itong magtupi ng mga damit ng sanggol. Nilapitan ni Leah ang incubator na may pangalang Enzo. Ang sanggol ay napakaliit. Ang balat nito ay halos manipis na makikita mo ang mga ugat sa ilalim. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom na parang nakikipaglaban na. Sa kabila ng pagbabawal, maingat na ipinasok ni Leah ang kanyang hintuturo sa isang maliit na butas sa gilid ng incubator. Dahan-dahan niyang hinipo ang palad ng sanggol. At sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Ang maliliit at mapupulang daliri ni Enzo ay bumukas at mahigpit na humawak sa daliri ni Leah. Isang kuryente ang dumaloy sa buong katauhan ni Leah. Bigla, hindi na siya nasa malamig na NICU. Bumalik siya sa isang madilim at maalinsangang alaala sa sahig ng kanilang maliit na dampa sa probinsya 10 taon na ang nakalipas. Nakahiga sa kanyang mga braso ang kanyang bunsong kapatid na si Tonyo, 7 taong gulang. Nilalagnat, nanginginig at hirap na hirap huminga dahil sa matinding pulmonya. Umiiyak ang kanilang ina sa isang sulok, paulit-ulit na ibinubulong ang mga panalangin. Ang kanyang ama ay wala naghahanap ng kahit sinong magpapautang. Ngunit walang nagbigay. Wala silang pera. Wala silang maibayad sa ospital. Hinawakan niya noon ang kamay ni Tonyo tulad ng paghawak ni Enzo sa kanya ngayon. Naramdaman niya ang unti-unting paghina ng kapit nito, ang paglamig ng balat, hanggang sa tuluyan na itong bumitaw. Isang matinis na tunog mula sa monitor, sa tabi niya ang pumunit sa kanyang alaala. Ibinalik siya sa kasalukuyan. Ngunit ang kapit ni Enzo ay hindi mahina. Ito ay mahigpit puno ng isang desperadong pagnanais na mabuhay. Hindi bulong ni Leah sa kanyang sarili. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa 2 pang incubator kung saan nakahiga sina Luca at Kai. "Hindi na mauulit ito. Hindi ko kayo pababayaan. Miss,
Ang malumanay na boses ni Nurse Joy ay tumawag sa kanya. Oras na! Humarap si Leah sa nurse, ang kanyang muka ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. May pag-asa pa po ba sila? Kahit kaunti. Huminga ng malalim si Joy, isang buntong hiningang puno ng bigat. Sa totoo lang, halos wala na. Ang halaga ng pagpapanatili sa kanila dito ay napakalaki. 50,000 piso bawat sanggol sa isang araw. At 3 sila. Kung walang pahintulot at bayad mula sa ama, hindi magtatagal ang ospital. Hindi niya tinapos ang pangungusap, ngunit naintindihan ito ni Leah. Kailangan pong may gawin. Kahit ano. Pakiusap ni Leah, ang kanyang boses ay basag. Tinitigan ni Joy si Leah. Nakita niya ang sinseridad, ang sakit, ang isang bagay na higit pa sa awa lamang. Nag-alinlangan siya, lumingon sa paligid upang tiyakin na walang nakakarinig, at pagkatapos ay bumulong. May kilala ako, pero iba ang mga pamamaraan niya. Hindi siya kinikilala ng mga ospital dito. Isang hilot mula sa Tondo. Matanda na, pero marami nang nailigtas na mga kasong sinukuan na ng mga doktor. Ang pangalan niya ay Consuelo, isang sinag ng pag-asa. Iyon lang ang kailangan ni Leah. Salamat. Salamat po. Mag-ingat ka, babala ni Joy. At kailangan mo pa rin ng pera. Malaking pera. Alam ni Leah kung ano ang dapat niyang gawin. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at lumabas ng NICU. Hinanap niya ang pribadong waiting room kung saan huli niyang nakita si Adrian. Natagpuan niya itong nakaupo sa isang mamahaling silyon. Nakatingin sa kawalan, ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara ng pighati. Huminga ng malalim si Leah at lumapit. Ginoong Adrian! Hindi siya lumingon. Umalis ka na. Sinabi ko nang umuwi ka na. Ginoong Adrian, kailangan po ng pera para sa mga bata. Sabi niya ng direkta, walang paligoy-ligoy. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya at ang lamig sa mga mata nito ay halos magpayelo sa kanya. Pera, ang salita, ay parang isang insulto. Matapos nilang kunin ang buhay ng asawa ko, hihingi ka pa ng pera para sa kanila, para pahabain ang paghihirap nila para sa ano. Dahil iyon po ang huling habilin ni Ginang Teresa. Sabi ni Leah, ang kanyang boses ay tumatag. Narinig ko po siya. Iligtas mo ang mga anak ko. Iyon po ang sabi niya. Tila may tinamaan sa puso ni Adrian sa pagbanggit sa pangalan ng kanyang asawa. Ngunit hindi ito pagmamahal o awa, kundi isang bagong alon ng sakit at galit. Tumayo siya, hindi para saktan si Leah, kundi para kunin ang kanyang wallet na gawa sa balat. Mula rito, kinuha niya ang isang makintab na itim na credit card. Hindi niya ito iniabot. Hinagis niya ito sa sahig sa pagitan nilang dalawa. Ang maliit na piraso ng plastik ay gumawa ng isang mahinang tunog sa sahig na granite, ngunit para kay Leah ito ay kasing lakas ng isang kulog. Gawin mo ang gusto mo. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay, walang anumang emosyon. Gamitin mo yan. Ubusin mo kung gusto mo. Pero isa lang ang kondisyon ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leah. Ayokong makarinig ng kahit ano tungkol sa mga batang yan. Mula ngayon wala akong anak. Tumalikod si Adrian at tuluyang umalis. Iniwan si Leah na nakatayo roon nakatingin sa itim na card sa sahig. Isang susi sa walang limitasyong pondo, ngunit isa ring simbolo ng isang amang tuluyang tumalikod sa kanyang 3 anak. Pinulot niya ang card, ang bigat nito sa kanyang palad ay parang bigat ng 3 buhay na ngayon ay nakasalalay na sa kanya. Hawak ang itim na credit card na parang isang sagradong anting-anting naramdaman ni Leah ang bigat ng 3 buhay sa kanyang mga kamay. Walang oras na dapat sayangin. Sa tulong ni Nurse Joy, nakuha niya ang eksaktong address ni Aling Consuelo, isang pangalan at isang lugar sa Tondo. Iyon lang ang pag-asa niya. Ang paglalakbay mula sa malamig at modernong ospital sa Bonifacio Global City patungo sa puso ng Tondo ay parang paglipat sa ibang mundo.
Ang malalapad na kalsada ay naging masisikip na eskinita. Ang matatayog na gusaling salamin ay napalitan ng magkakadikit na bahay na may mga sampay sa bintana. Ang hangin ay napuno ng halu-halong amoy ng nilulutong pagkain ng tunog ng mga tricycle at ng sigawan ng mga batang naglalaro sa kalye. Sa harap ng isang maliit 2 palapag na apartment na gawa sa kahoy at yero, huminto si Leah. Kumatok siya sa pintuan. Ilang sandali pa bumukas ito at isang babaeng may edad na marahil na sa mga 60 ang humarap sa kanya. Ang buhok nito ay puti na at nakapusod ang kanyang muka ay puno ng mga linya ng karanasan at ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri na parang kayang basahin ang kaluluwa ng sinumang kaharap niya. "Sino ka? Bakit ka napunta rito?" Tanong ng babae. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may bigat. "Kayo po ba si Aling Consuelo?" Tanong ni Leah, nanginginig ang boses. "Pinapunta po ako ni Nurse Joy ng St. Luke's. Kailangan ko po ang tulong ninyo." Tinitigan siya ni Consuelo mula ulo hanggang paa. Napansin ang kanyang uniforme. "Hindi ako tumatanggap ng kaso mula sa mayayaman. Humanap ka na lang ng ibang espesyalista." Akma na sana nitong isasara ang pinto. "Hindi po para sa kanila ito." Mabilis na sabi ni Leah, iniharang ang kanyang kamay. Para po sa 3 sanggol na walang kalaban-laban. Itinakwil ng sariling ama. Inabandona. Mamamatay na po sila. Natigilan si Consuelo. Muli siyang tinitigan nito. "Bakit ikaw isa ka lang katulong? Ano ang pakialam mo sa kanila?" Huminga ng malalim si Leah, hinayaan niyang dumaloy ang sakit ng nakaraan para maging lakas ng kasalukuyan. Dahil 10 taon na po ang nakalipas, may namatay na isang anghel sa mga braso ko. Ang kapatid ko po. Wala kaming pera noon. Wala kaming nagawa, kundi panoorin siyang mawala. Nangako po ako sa sarili ko na hinding-hindi na ako muling tatayo lang at manonood habang may buhay na maaaring iligtas. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. Hindi ko po hahayaang mangyari ulit yon. Nakita ni Consuelo ang katotohanan sa mga mata ni Leah, isang sakit na kasing lalim ng sa kanya. Bumuntong hininga siya at tuluyang binuksan ang pinto. "Pumasok ka." Ang loob ng bahay ni Consuelo ay maliit ngunit malinis. Ang hangin ay amoy mga pinatuyong halaman at insenso. Puno ang mga estante ng mga lumang libro at mga banga na may lamang iba't ibang uri ng ugat at dahon. Matapos marinig ang buong kwento, tumango si Consuelo. "Isang karera laban sa oras. Kailangan nating kumilos. Ito ang listahan." Inabot niya kay Leah ang isang piraso ng papel. Ang unang bahagi ng listahan ay mga gamit mula sa botika, isang maliit na portable oxygen tank, ilang bag ng swero, mga hiringgilya, at isang dekalidad na nebulizer. Ang ikalawang bahagi ay mula sa Quiapo, mga dahon ng lagundi dalisay, na langis ng niyog herba buena, at isang maliit na bote ng propolis. Gamit ang itim na card ni Adrian, binili nila ang lahat. Nagtaka ang kahera sa botika nang makita ang pangalan ni Adrian del Rosario sa card na hawak ng isang simpleng babaeng nakauniforme, ngunit isang tingin lang mula kay Consuelo ay sapat na para patahimikin ito. Dala-dala ang 3 malalaking paper bag na puno ng pag-asa, bumalik sila sa ospital. Ngunit pagpasok pa lang nila, sa labi isang malamig at mapagmataas na boses ang humarang sa kanila. "At saan naman kayo pupunta?" Nakatayo sa harap nila si Eileen del Rosario, ang nakatatandang kapatid ni Adrian. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na bestida, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak habang tinitingnan niya ang mga dala-dala ni Leah at ang kasama nitong matanda. "Ginang Eileen," magalang na bati ni Leah. Para po ito sa mga sanggol. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Eileen. "Para sa mga sanggol o para sa sarili mo? Huwag mo akong gawing tanga katulong.
Narinig kong ibinigay sa'yo ng kapatid ko ang credit card niya. Oportunista ka. Ginagamit mo ang trahedya ng pamilya namin para sa sarili mong kapakanan. Hindi po totoo yan. Depensa ni Leah na ramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Ginagawa ko po ito para sa mga pamangkin ninyo. Wala akong pamangkin. Sigaw ni Eileen at ilang ulo ang napalingon sa kanila. Ano ka, Santo? Para iligtas ang 3 sumpa na yan, sila ang pumatay kay Teresa. At ngayon, gusto mong ubusin ang pera ng kapatid ko para sa kanila, kasama ng manggagamot na yan. Tiningnan niya si Consuelo na parang isang basahan. Mas mabuti nang maging manggagamot kaysa maging isang demonyong walang puso. Kalmadong sagot ni Consuelo. Ang sagot na yon ang nagpasabog sa galit ni Eileen. Kinuha niya ang isang baso ng tubig mula sa isang mesang malapit sa kanila. Sa isang mabilis na kilos, ibinuhos niya ang laman nito sa mukha ni Leah. Splash na patigil ang lahat. Ang malamig na tubig ay dumaloy sa mukha ni Leah sa kanyang leeg at tumulo sa kanyang puting uniforme. Naramdaman niya ang mga tingin ng mga tao sa lobby, mga tingin ng awa ng pagkachismis ng paghusga. Para siyang binuhusan hindi lang ng tubig, kundi ng purong kahihiyan. Lumapit si Eileen, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Leah. Bumulong siya sapat lang na marinig nilang dalawa ang bawat salita ay parang lason. Alamin mo kung saan ka lulugar. Katulong. Nanginginig ang buong katawan ni Leah hindi sa lamig, kundi sa galit at sakit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang sumulpot si Nurse Joy, ang mukha niya ay namumutla sa takot. Leah, Aling Consuelo, bilisan ninyo. Sigaw niya, hindi pinapansin si Eileen. Bumabagsak ang vital signs ng mga bata. Ngayon na. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang iyon. Agad na nawala ang kahihiyan ni Leah, napalitan ng matinding pag-aalala. Walang panahon para sa pride. Walang panahon para sa galit. Nilampasan nila si Eileen na naiwang nakatayo roon na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Habang tumatakbo sila, papasok sa elevator, basang-basa pa rin sa tubig ng paghamak, iisa lang ang nasa isip ni Leah, kailangan nilang makarating sa 3 sanggol na yon. Ang laban kay Eileen ay maaaring ipagpaliban, ngunit ang laban para sa buhay ni na Enzo, Luca at Kai ay kailangang manalo ngayon. Pagpasok nila sa NICU, ang eksena ay puno ng tensyon. 2 nurse ang mabilis na kumikilos sa paligid ng 3 incubator habang si Dr. Santos ay nakatitig sa 3 monitor na sabay-sabay na nagpapakita ng mga numerong pababa. Ang oxygen saturation ni na Enzo, Luca at Kai ay nasa peligrosong 70%. Ang mahina at paulit-ulit na tunog ng alarma mula sa mga makina ay parang isang malungkot na awit ng pamamaalam. Nawawalan na sila ng oras. Sabi ni Dr. Santos, hindi inaalis ang tingin sa mga monitor. Ang kanyang boses ay pagod at halos walang pag-asa. Walang sinayang na sandali si Consuelo. Inilapag niya ang kanyang mga gamit sa isang maliit na mesa. Sa isang tabi, ang mga modernong kagamitan. Sa kabila, ang mga tradisyonal na sangkap. Para sa mga nurse na nakatingin, ito ay isang kakaibang halo ng agham at pamahiin. Joy, pakihanda ang nebulizer. Lagyan mo ng 10 mililitrong saline solusyon. Utos ni Consuelo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Habang ginagawa ito ni Joy, kumuha si Consuelo ng isang maliit na botelya ng maitim na langis. Mula rito, pumatak siya ng 3 beses sa nebulizer, isang patak ng langis ng eukalipto, isang patak ng menta, at isang patak ng propolis. Ang pinaghalong amoy ay agad na kumalat sa silid, isang halimuyak na matapang at nakagiginhawa. Maingat niyang ikinabit ang tubo ng nebulizer sa isang butas ng incubator ni Enzo, isang mahinang ambon ng halamang gamot ang nagsimulang bumalot sa loob. Inulit niya ang proseso para kina Luca at Kai. Ano yan?
Nag-aalangang tanong ni Dr. Santos habang pinapanood ang hindi pamilyar na pamamaraan. Pampaluwag ng daanan ng hangin. Simpleng sagot ni Consuelo. Pero hindi ito sapat. Lumapit siya sa incubator ni Enzo. Ipinasok niya ang kanyang mga kamay na ipinahid muna niya ng langis ng niyog na may halong dinikdik na dahon ng lagundi. Ang kanyang mga daliri, kahit na kulubot na, ay gumalaw ng may kahusayan at pag-iingat. Sinimulan niyang imasahe ang dibdib at likod ng sanggol sa isang serye ng maliliit at pabilog na galaw. Ito ay hindi isang ordinaryong masahe. Ito ang sinaunang sining ng hilot, isang paraan ng pagpapagaling na ipinaasa sa kanya ng kanyang mga ninuno na sinamahan niya ng kaalaman sa modernong neonatal therapy. Habang ginagawa ito, nagsimula siyang bumulong. Hindi isang panalangin, kundi isang awit. Isang lumang oyayi sa isang dialektong hindi maintindihan ni Lia, ngunit ang tono nito ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Tumayo si Lia sa tabi niya, ang kanyang puso ay bumibilis sa bawat segundo. Pinanood niya ang mga monitor. 75, 76, 75, 77. Dahan-dahan, napakabagal ngunit may pagbabago. Matapos ang halos 10 minuto, ipinasa ni Consuelo ang pag-awit kay Lia. Kaibiganin mo sila. Kausapin mo. Kailangan nilang marinig na may naghihintay sa kanila. Lumapit si Lia sa incubator ni Enzo. Enzo, ako to si Lia. Bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Kailangan mong lumaban, ha? Para sa mami mo. Napakabuti niyang tao. Naghanda siya ng isang magandang kwarto para sa inyo. May mga bituin sa kisame. Sa incubator ni Luca, Luca ang mami mo. Mahilig siyang tumawa. Sabi niya, sana maging kasing saya mo ang mga tawa niya. At kay Kai, ang pangalan mo raw ay nangangahulugang dagat. Sana maging kasing tatag ka ng mga alon maliit na mandirigma. At sa gitna ng kanyang mga salita, isang himala ang nagsimulang maganap. Sa monitor ni Enzo, 82, 85. Sa monitor ni Luca, 81, 84, 6. Sa monitor ni Kai, 8, 83, 85. Doktor, bulong ni Nurse Joy, hindi makapaniwala. Maging si Dr. Santos ay natigilan. Nakita niya ang mga numero. Walang paliwanag sa medisina, ngunit ang katotohanan ay nasa harap niya. Ang 3 sanggol na ilang minuto lang ang nakalipas ay nasa bingit ng kamatayan, ay nagsisimula ng mag-stabilize. Ang mahinang tunog ng alarma ay napalitan ng regular na pintig ng mga monitor. Sa loob ng halos 1 oras nagpatuloy sila. Si Consuelo sa kanyang hilot at herbal steam, si Lia sa kanyang mga bulong at oyayi. Si Nurse Joy ay tahimik na tumutulong habang si Dr. Santos ay nanatiling isang tahimik na saksi sa isang himalang hindi niya kayang ipaliwanag. Nang sa wakas ay umabot sa 90% ang oxygen saturation ng 3, huminto si Consuelo, baka sa mukha niya ang pagod. Sa ngayon, ligtas sila. Ngunit ito ay pansamantala lamang. Lumapit siya kay Dr. Santos. Doktor, nakalampas sila sa krisis, ngunit kailangan nila ng tulong na hindi kayang ibigay ng mga halamang gamot ko. Kailangan nila ng surfactant, isang gamot na tutulong sa kanilang mga baga na gumana ng maayos. Tumango si Dr. Santos ngayon ay may buong respeto na sa matanda. Alam ko, ngunit napakamahal ng gamot na yon at kailangan ng deposito bago pa man ito i-order ng pharmacy ng ospital, lalo na 3 dose ang kailangan. Ngumiti si Lia. Kahit na pagod na pagod, ipinakita niya ang itim na credit card. Hindi problema ang pera. Ngunit habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nurse mula sa ibang departamento, may hawak na telepono. Nurse Joy, may tawag para sa'yo. Mula sa main pharmacy. Kinuha ni Joy ang telepono. Habang nakikinig, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang ibaba niya ang telepono, tumingin siya kay Lia at Consuelo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot.
Ang order natin para sa surfactant, nagsimula siya ang kanyang boses, ay isang pabulong na puno ng pangamba. Hindi, hindi raw ma-release. May tumawag daw mula sa board of directors, isang miyembro ng pamilya Del Rosario. Ipinahinto niya ang lahat ng transaksyon na may kinalaman sa tatlong sanggol. Hindi na niya kailangang sabihin kung sino. Eileen. Ang maliit na pag-asa na kanilang itinayo sa loob ng isang oras ay biglang gumuho. Nailigtas nila ang mga sanggol mula sa kamatayan, ngunit itinulak lang sila sa isang mas mahabang daan patungo sa kaparehong kapalaran. Ang unang himala ay naganap na, ngunit ngayon, kailangan nila ng isa pa isang himalang mas malaki kaysa sa kaya nilang gawin sa loob ng silid na yon. Ang balita ng paghaharang ni Eileen sa gamot ay parang isang malakas na sampal sa pag-asang kasisilang pa lamang. Ang katahimikan sa NICU ay biglang naging mabigat at puno ng pangamba. Ang regular na pintig ng mga monitor ay hindi na tunog ng katatagan, kundi isang paalala ng oras na unti-unting nauubos. Hayop siya. Ang tanging nasabi ni Dr. Santos, isinantabi ang kanyang pagiging profesional at ipinakita ang kanyang dalisay na pagkadismaya. Paano niya nagagawang isugal ang buhay ng sarili niyang mga pamangkin dahil lang sa galit? Ngunit si Consuelo, kahit na bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala, ay hindi nagpakita ng pagkatalo. Tumingin siya kay Leah, ang kanyang mga mata ay seryoso. May isa pang paraan, ngunit mas mapanganib, mas magastos. Kahit ano po, mabilis na sagot ni Leah. Kahit magkano. May dati akong estudyante sa Cebu. Isa na siyang doktor ngayon. Paliwanag ni Consuelo, may access siya sa mga gamot na galing pa sa ibang bansa. Mga gamot na hindi pa aprobado dito, pero pareho lang ang bisa. Mas epektibo pa nga minsan. Kaya niya tayong tulungan. Tanong ni Leah, isang bagong kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Oo, pero kailangan ng bayad bago pa man niya ipadala. At hindi ito mura. Doble ang presyo nito kumpara sa gamot dito. Sabi ni Consuelo habang isinusulat ang isang pangalan at bank account number sa isang piraso ng papel. Halos kalahating milyon para sa 3 sanggol. Kalahating milyon. Ang halaga ay halos magpabagsak kay Leah. Ito ay isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit sa buong buhay niya. Ngunit hawak niya ang itim na card, ang susi. Sige po. Tatawagan ko ang bangko. Lumabas si Leah sa NICU at naghahanap ng isang tahimik na sulok sa pasilyo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, nanginginig ang mga kamay habang tinitipa ang numero sa likod ng credit card. Good morning, thank you for calling Premier Bank. This is Anna. How may I help you? Isang professional na boses ang sumagot. Huminga ng malalim si Leah, pinipilit na gawing kalmado at may autoridad ang kanyang boses. Magandang umaga. Nais ko sanang mag-authorize ng isang fund transfer. Certainly, ma'am. May I have the card number, please? Ibinigay ni Leah ang numero. Matapos ang ilang sandali ng pag-verify, bumalik ang boses sa linya. Okay, ma'am. Just to confirm, you are authorizing a transfer of 450,000 pesos. May pag-aalinlangan sa tono ng babae. To a personal bank account in Cebu. Yes, that's correct. Sabi ni Leah, pinipilit na huwag mautal. Ma'am, for a transaction of this amount to a personal account, we need verbal confirmation directly from the cardholder, Mr. Adrian Del Rosario. Parang isang balding yelo ang ibinuhos kay Leah. Ito na. Dito na siya mahuhuli. Paano niya gagawin ito? Paano niya haharapin si Adrian? Ngunit sa sandaling iyon, ang mukha ni na Enzo, Luca at Kai ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanilang maliliit na kamay na nakakuyom. Ang kanilang tahimik na pakikipaglaban. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang mapanganib na kasinungalingan. Iniba niya ang kanyang tono. Ginawa itong mas formal, mas mayaman,
at bahagyang may inis. Nasa isang napakahalagang board meeting si Mr. Del Rosario at hindi siya maaring maistorbo. Ako ang kanyang executive assistant. Ito ay isang emergency purchase para sa mga medical supplies at pre-approved na niya ito sa akin. Ang pagkaantala nito ay maaaring magdulot ng malaking problema. Mayroon ba tayong problema dito, Ana? Natahimik ang kabilang linya. Narinig ni Leah ang pagtipa sa keyboard. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang oras. Ini-imagine niya ang mga pulis na dumarating ang kahihiyan, ang pagkawala ng huling pag-asa ng mga sanggol. Pinagpapawisan na ang kanyang mga palad. "One moment, ma'am," sabi ng babae. Matapos ang tila walang katapusang paghihintay, bumalik ito. "Sige po, ma'am. Dahil sa urgency na sinabi ninyo at dahil sa status ng account ni Mr. Del Rosario, ipoproseso na po namin ang transfer. Magte-text na lang po kami ng confirmation." "Thank you," sabi ni Leah, pinipilit na panatilihin ang kanyang formal na tono bago mabilis na ibinaba ang telepono. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay parang naging gulaman sa sobrang kaba. Nagawa niya. Isang kasinungalingan, isang malaking pagsusugal, ngunit nagawa niya. Dali-dali siyang bumalik sa NICU, isang nangiti ng tagumpay ang nasa kanyang labi. "Okay na po." "Na-transfer na." Tinawagan ko na rin po si Dr. Ramos sa Cebu. Ipapadala na niya sa unang flight bukas ng umaga. Ang nangiti ay agad na napawi nang makita niya ang mukha ni Consuelo. Nakaturo ito sa mga monitor. Ang mga numero ay muling gumagalaw. Pababa, 90, 88, 87. Hindi ito kasing bilis ng dati, ngunit ito ay isang mabagal at tuloy-tuloy na pagbaba. Isang senyales na ang epekto ng kanilang unang lunas ay unti-unti nang nawawala. Ang herbal steam ay nagpapanatili sa kanila. Paliwanag ni Consuelo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit parang isang band-aid lang ito sa isang malaking sugat. Ang katawan nila ay naghahanap ng gamot na hindi natin maibigay. Tumingin si Leah sa orasan. 3:00 pa lang ng hapon. Ang unang flight mula sa Cebu ay darating bukas 6:00 ng umaga. Mayroon silang 15 oras na paghihintay. 15 oras. Nasa eroplano pa lang ang gamot, pero ang mga sanggol ay narito. Sabi ni Consuelo, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa 3 maliliit na nilalang. Ang tanong ay kung kakayanin nilang maghintay. At sa pagtingin ni Leah sa 3 incubator, sa 3 maliliit na dibdib, na hirap sa bawat paghinga, naintindihan niya na ang karera laban sa oras ay nagsimula na naman. At sa pagkakataong ito, wala silang sandata, kundi pananampalataya at ang tibay ng 3 sanggol na pilit kumakapit sa buhay. Ang sumunod na 15 oras ay ang pinakamahaba at pinakamapanglaw sa buhay ni Leah. Naging isang sagradong ritual ang kanilang ginawa. Bawat oras, si Consuelo ay naghahanda ng panibagong herbal steam. Bawat minuto si Leah ay bumubulong ng mga kwento, kumakanta ng mga oyayi at ipinapangako sa 3 sanggol ang isang magandang bukas na naghihintay sa kanila. Pinanood nila ang mga numero sa monitor na parang mga agila. Bumababa ito hanggang autumn, pagkatapos ay dahan-dahang aakyat muli sa 8A kapag narinig ang boses ni Leah bago muling bababa. Ito ay isang nakakapagod na sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. 6:15 ng umaga, dumating ang tawag. Nasa airport na ang gamot. Isang kaibigan ni Dr. Santos ang personal na kumuha nito at papunta na sa ospital. 7:00 ng umaga, isang lalaking naka-uniforme ng courier ang pumasok sa NICU, dala ang isang maliit na cooler box. Para itong isang banal na relikya na naglalaman ng himala. Sa tulong ni Nurse Joy, mabilis na inihanda ni Consuelo ang unang dosis. Ang hangin sa silid ay halos mabasag sa sobrang tensyon habang maingat na itinuturok ang gamot sa IV line ng bawat sanggol. At pagkatapos
ay naghintay sila. 1 minuto, 2 minuto, at nangyari ito sa monitor ni Enzo 86. 90, 93, 95. Sa monitor ni Luca 87, 91, 94, 96. Sa monitor ni Kai 86, 89, 93, 95. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanilang apat. Napahawak si Leah sa incubator, ang mga luha ng pagod at tagumpay ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga sanggol ay natutulog na ngayon nang mahimbing ang kanilang maliliit na dibdib ay gumagalaw nang may kadalian sa unang pagkakataon. Ang kanilang mga muka ay nagkaroon ng kulay. Nagawa nila. Sa wakas, nagawa nila. Isang himala. Bulong ni Dr. Santos na papailing sa pagkamangha. Isang tunay na himala. Ngunit ang kanilang sandali ng tagumpay ay biglang pinutol. Ang pinto ng NICU ay bumukas ng malakas. Pumasok si Eileen Del Rosario. Ngunit ngayon, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng mamahaling suit at may dalang leather briefcase. Sa likod nila, 2 unipormadong security guard ng ospital. Ayan siya. Sabi ni Eileen, ang kanyang boses ay matagumpay at nagyayelo. Itinuro niya si Leah, ang katulong na iligal na kumokontrol sa mga pamangkin ko at ginagamit ang pondo ng pamilya nang walang pahintulot. Humarap ang lalaking nakasuit. Ako si Attorney Villarreal, ang abogado ng pamilya Del Rosario. Sabi niya, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Ipinakita niya ang isang folder na puno ng mga dokumento. Hawak ko ang isang temporary court order na nagbibigay ng kustodya sa 3 menor de edad kay Ginang Eileen Del Rosario habang hindi pa malinaw ang mental state ng kanilang ama. Naramdaman ni Leah na parang binuksan ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ano hindi? Hindi ninyo pwedeng gawin yayan, may pahintulot sa akin si Ginoong Adrian. Isang pahintulot na ibinigay ng isang taong wala sa tamang pag-iisip dahil sa matinding kalungkutan. Mabilis na sagot ni Eileen, ang kanyang nangiti ay puno ng paghamak. At isang pahintulot na ginamit mo para gastusin ang halos ₱250,000 sa mga eksperimentong hindi aprobado ng mga doktor. Bilang pinakamalapit na kamag-anak na nasa tamang pag-iisip, may karapatan akong mamagitan para sa kapakanan ng mga bata. Humarang si Consuelo sa pagitan ni Eileen at ng mga incubator. Ang mga bata ay nasa critical na kondisyon. Ang paglipat sa kanila ngayon ay maaaring ikamatay nila. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ako narito. Malamig na sagot ni Eileen. Para siguraduhin na ang mga pamangkin ko ay makakatanggap ng tama at legal na atensyong medikal, hindi ang mga mapanganib na remedyo ng isang retiradong hilot na kumikilos laban sa batas. Inabot ni Attorney Villarreal ang mga dokumento kay Dr. Santos. Ayon sa utos na ito, ang 3 sanggol ay agad na ililipat sa Philippine Children's Medical Center sa ilalim ng pangangalaga ng mga espesyalistang kinikilala ng gobyerno. Anumang pagtutol ay ituturing na contempt of court. Kinuha at mabilis na binasa ni Dr. Santos ang mga papel. Mapait siyang tumingin kay Leah. Legal ang mga dokumento. Pinirmahan ng isang hukom kaninang madaling araw. Paano? Bulong ni Leah, hindi makapaniwala. Nagkibit balikat si Eileen na parang wala lang. May mga koneksyon ako. At kapag kapakanan ng isang bata ang nakataya, mabilis kumilos ang mga hukom. Lalo na kung ang batang yon ay kabilang sa isang prominenteng pamilya. Hindi kapakanan nila ang iniisip mo. Sigaw ni Leah, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Pera ang mana nila, ang habol mo. Humarap sa kanya si Eileen, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, katulong. Baka gusto mong mademanda para sa bawat sentimong wala ka.
Ang dalawang security guard sa hudyat ni Eileen ay nagsimulang kumilos. Pumasok din ang isang medical transport team na may dalang 3 portable incubator. Professional at mabilis silang kumilos, maingat na inililipat sina Enzo, Luca at Kai mula sa kanilang mga incubator patungo sa mga transport unit. Walang nagawa si Leah kundi manood ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Matapos ang lahat ng kanyang ipinaglaban, matapos ang lahat ng kanyang isinugal, heto't inaagaw sila sa kakanya. Tinakbo niya ang mga incubator. Huwag parang awa niyo na. Sinubukan niyang hawakan ang salamin ng incubator ni Enzo, ngunit isang malakas na tulak mula kay Eileen ang nagpatalsik sa kanya. Lumayo ka sa kanila. Bumagsak si Leah sa sahig. Ang sakit ng kanyang pagkakabagsak ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang pagkatalo. Hindi pa ito tapos na bulong ni Consuelo sa tabi niya, tinutulungan siyang tumayo. Ang ama pa rin ang may huling salita. Hanapin mo si Adrian. Habang itinutulak palabas ng silid ang 3 portable incubator, tumingin si Leah sa mga ito sa 3 maliliit na mukha na natutulog. Walang kamalay-malay sa labanang nangyayari para sa kanila. Sumigaw siya isang sigaw na puno ng pangako at pagmamahal. Enzo, Luca, Kai, babalikan ko kayo pangako. Kumaisinara ang pinto. Naiwan si Leah sa sahig na kaluhod habang ang tunog ng mga gulong ng incubator ay unti-unting nawawala sa pasilyo. Gumuho ang kanyang mundo. Nawala na sila. Kinuha na sila. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kawalan ng pag-asa na mas madilim at mas malalim kaysa sa anumang naramdaman niya sa buong buhay niya. Sa loob ng ilang saglit na natiling nakaluhod si Leah sa sahig ng NICU, ang kanyang mga balikat ay nanginginig hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa isang matinding galit na unti-unting pumalit sa kawalan ng pag-asa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi pa ito tapos. Hanapin mo si Adrian. Ang mga salita ni Consuelo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tumayo siya. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng isang layunin. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Tanging isang nag-aapoy na determinasyon. Tinakbo niya ang mga pasilyo ng ospital, ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa sahig. Hindi niya pinansin ang mga taong nagtataka sa kanyang pagmamadali. Tinakbo niya ang hagdanan paakyat sa ika-4 na palapag kung saan matatagpuan ang mga pribadong suite, isang lugar para sa mayayaman kung saan sila ay maaaring magdalamhati ng walang istorbo. Suite 405, ang pinakamalaking suite sa buong palapag. Hindi na siya kumatok. Sa isang malakas na tulak binuksan niya ang pinto at pumasok. Ang silid ay malawak at tahimik. Mas malaki pa ito sa buong apartment na tinitirhan niya kasama ng kanyang ina. Sa gitna ng silid sa isang espesyal na kama na natatakpan ng puting kumot, nakahiga ang katawan ni Teresa, payapa na ngayon, malayo sa lahat ng sakit. At sa tabi niya sa isang silyon nakaupo si Adrian. Hindi ito gumagalaw. Nakatingin lamang ito sa mukha ng kanyang asawa na parang isang estatwa na gawa sa pighati. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot na ang kanyang buhok ay magulo. Ang lalaking minsang nag-utos sa buong mundo ay ngayon isang anino na lamang ng kanyang sarili. Ginoong Adrian, sabi ni Leah, ang kanyang hininga ay putol-putol dahil sa pagtakbo. Dahan-dahan itong lumingon ang kanyang mga mata ay walang buhay, para siyang ginising mula sa isang mahabang panaginip. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko nang. Kinuha niya sila. Sigaw ni Leah, ang kanyang boses ay pumuno sa tahimik na silid, isang sigaw na puno ng galit at akusasyon. Ang kapatid mo, kinuha niya ang mga anak mo. Bahagyang kumunot ang noo ni Adrian na parang sinusubukang intindihin ang isang wikang banyaga. Ano? May dala siyang utos ng korte. Kinuha niya ang kustodya. Inilipat niya sina Enzo, Luca at Kai sa ibang ospital. Kinuha niya sila 5 minuto na ang nakalipas. Tumingin si Adrian kay Leah
At pagkatapos ay sa labas ng bintana na parang hindi pumapasok sa isip niya ang kahulugan ng mga salita. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Ang sagot na yon, ang malamig na pagsuko na yon, ang nagpasiklab sa huling piraso ng pagpipigil ni Leah. Humakbang siya palapit, hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Hindi. Sigaw niya. At sa pagkakataong ito may kasama ng hagulhol. Hindi mo pwedeng hayaan na lang mga anak mo sila dugo ni Ginang Teresa ang nananalaytay sa kanila. Hindi mo pwedeng talikuran sila ng ganito. Patay na si Teresa. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay mekanikal, walang buhay. Wala nang kahit anong mahalaga. Paano mo nasasabi yan? Isinumbat ni Leah. Paano mo nagagawang maupo lang dyan at magdalamhati habang ang 3 piraso ng buhay na iniwan niya ay nasa panganib dahil sa kasakiman ng kapatid mo, isa kang duwag. Ang salitang duwag ay tila tumama sa isang ugat. Ang mga mata ni Adrian ay nagkaroon ng kislap, isang kislap ng galit. Tumayo siya, ang kanyang taas ay naging isang nagbabantang anino sa ibabaw ni Leah. Sino ka para pagsabihan ako ng ganyan? Umungol siya, ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Isa ka lang katulong. Wala kang alam sa sakit na nararamdaman ko. Wala kang karapatan. May karapatan ako. Sagot ni Leah, hindi natitinag. Dahil habang ikaw ay nakaupo rito at nilulunod ang sarili mo sa pighati, ako ang lumaban para sa mga anak mo. Ako ang nagsugal. Ako ang napahiya. Pero ginawa ko ang lahat at ikaw wala kang ginawa. Sa sobrang galit itinulak ni Adrian si Leah. Umalis ka na. Nawalan ng balanse si Leah at bumagsak siya. Paatras na bunggo ang isang maliit na side table sa tabi ng kama. Isang maliit at puting kahon na nakapatong dito ang nahulog sa sahig. Todd, bumukas ang takip ng kahon. Mula rito gumulong ang maliliit na bagay. 3 pares ng maliliit na medyas, 3 maliliit na bonet at isang silver na rattle. Mga bagay na inihanda ni Teresa para sa kanyang mga anak. Ngunit may isa pang bagay na nahulog mula sa kahon. Isang puting sobre. Nakatayo ito ng patagilid sa sahig. Nakasulat dito sa maganda at pamilyar na sulat kamay ni Teresa ang mga salitang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo para kay Adrian. Para sa aking mga anghel, Enzo, Luca at Kai. Nakatitig si Adrian sa sobre. Ang kanyang galit ay biglang nawala, napalitan ng isang emosyon na hindi pa niya naramdaman noon, isang halo ng matinding pag-asam at matinding takot. Dahan-dahan na parang isang taong nasa ilalim ng isang spell, yumuko siya at pinulot ang sulat. Ang kanyang mga kamay na minsan, nang nagpatakbo ng 1 bilyong pisong kumpanya, ay nanginginig ngayon habang hawak ang isang simpleng piraso ng papel. Nakatayo si Adrian sa gitna ng silid, hawak ang sobre na parang isang babasaging bagay. Ang mundo sa paligid niya ay naglaho, ang amoy ng antiseptiko, ang mahinang ugong ng aircon, maging ang presensya ni Leah. Ang tanging nag-e-exist ay ang sulat kamay ng kanyang asawa, isang tinig mula sa kabilang buhay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ng sobre, may isang bahagi sa kanya na gustong itapon ito, sunugin, para hindi na muling maramdaman ang sakit. Ngunit may mas malakas na puwersa na nagtulak sa kanya na harapin ito. Inilabas niya ang nakatiklop na papel sa loob. Habang binubuklat niya ito, isang mahinang amoy ng pabango ni Teresa lavender at vanilla ang kumalat sa hangin, at para itong isang suntok sa kanyang sikmura. Nagsimula siyang magbasa. Sa una, ang kanyang mga mata ay lumilipad lang sa mga salita, hindi maintindihan ang kahulugan. Ngunit dahan-dahan, ang bawat pangungusap ay nagsimulang tumago sa pader ng pighati na kanyang itinayo. Mahal kong Adrian, kung binabasa mo ito marahil ay hindi ko nagawang manatili sa tabi mo. Marahil ay kinuha na ako ng langit bago ko pa man masilayan ang mga muka ng ating mga anghel. Huwag kang magalit, mahal ko.
Huwag mong sisihin ang sino man lalo na ang iyong sarili at lalong-lalo na sila. Naalala mo ba noong una nating nalaman na hindi lang isa, kundi 3 sila? Ang takot at saya sa iyong mga mata. Sinabi mo, paano natin gagawin ito? At sinabi ko sa iyo, gagawin natin ito ng may pagmamahal. Palagi kitang pinaniniwalaan, Adrian. Ikaw ang pinakamatapang at pinakamatatag na taong kilala ko. Huminto si Adrian sa pagbabasa. Ang mga salita ay nagsimulang maging malabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ipinagpatuloy niya, ang ating mga anak, ang ating 3 maliliit na kabalyero, sila ang ating pangarap. Si Enzo ipinangalan sa lolo kong nagturo sa akin kung paano maging matapang. Si Luca, liwanag. Dahil siya ang magiging ilaw natin sa madidilim na araw. At si Kai dagat. Dahil ang pagmamahal natin para sa kanya ay kasing lalim at lawak ng karagatan. Alam kong masakit. Alam kong ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay halos hindi mo makayanan. Ngunit kailangan kong hilingin sa iyo ang isang bagay, Adrian. Ang huling pabor. Maging ama ka sa kanila. Maging ama ka na alam kong kaya mong maging. Mahalin mo sila para sa ating dalawa. Ipakita mo sa kanila ang mundo sa pamamagitan ng iyong mga mata at ikwento mo sa kanila ang tungkol sa akin sa pamamagitan ng iyong puso. Ang iyong puso, mahal ko, ay hindi gawa sa bato kahit iyan pa ang gusto mong paniwalaan. Ito ay puno ng pagmamahal. Nakita ko ito, naramdaman ko. At sa pusong yan, may sapat na espasyo para sa 3 maliliit na anghel na naghihintay sa iyo. Huwag mo silang talikuran. Sila ang huling piraso ng akin na nananatili sa mundong ito. Sila ang ating legacy. Sila ang ating pag-ibig na nagkatawang tao. Huwag kang matakot magmahal muli kahit na ang pagmamahal na yon ay nagsimula sa sakit. Ikaw ang kanilang mundo ngayon at nagtitiwala ako sa iyo. Noon, ngayon, magpakailanman. Nagmamahal, Teresa. Nang matapos niyang basahin isang butil ng luha, ang pumatak sa papel. At pagkatapos isa pa. At isa pa. Hanggang sa hindi na niya ito mapigilan. Ang estatwa ay nabasag. Ang pader ay gumuho. Ang yelo ay natunaw. Isang malakas na hikbi ang kumawala. Mula sa kanyang dibdib, isang tunog na puno ng lahat ng sakit, pagsisisi at pagmamahal na kanyang ikinulong sa loob. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, yakap-yakap ang sulat sa kanyang dibdib na parang ito ang huling bagay na nag-uugnay sa kanya kay Teresa. Umiyak siya. Hindi ang tahimik na pag-iyak ng isang negosyante, kundi ang hagulhol ng isang lalaking nawalan ng lahat at sa isang iglap ay napagtanto kung ano ang dapat niyang ipaglaban. Umiyak siya para sa kanyang asawa na hindi na niya muling mayayakap. Umiyak siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang katangahan at karuwagan. At higit sa lahat, umiyak siya para sa 3 anak na kanyang itinakwil 3 pangalang na ngayon ay nakaukit na sa kanyang puso, Enzo, Luca at Kai. Napanood ni Leah ang lahat. Ang pagguho ng isang taong akala niya ay hindi kayang masira. Hindi siya lumapit. Hindi siya umimik. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat. Ito ay isang sagradong sandali ng pagbabago at siya ay isang tahimik na saksi lamang. Matapos ang tila walang hanggan, dahan-dahang tumigil ang kanyang mga pag-iyak. Nanatili siyang nakaluhod ang kanyang mga balikat ay nanginginig pa rin. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Leah. Ang mga mata na nakatingin sa kanya ngayon ay hindi na blanko at walang buhay. Ang mga ito ay namumula at namamaga sa pag-iyak, oo, ngunit sa likod ng sakit may isang bagong apoy. Isang apoy ng determinasyon. Isang apoy na sinindihan ng huling habilin ng kanyang asawa. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ng kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang bawat kilos niya ay may bagong bigat.
may bagong layunin. Nasaan sila? Tanong niya, ang kanyang boses ay garalgal, ngunit matatag. Philippine Children's Medical Center. Mabilis na sagot ni Leah. Kinuha ni Adrian ang kanyang telepono. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Leah, isang tingin ng pasasalamat at pagsisisi. Ibabalik natin sila. Sabi niya, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pangako. Isang pangako sa kanyang sarili kay Leah, sa kanyang mga anak at higit sa lahat kay Teresa. Idenial niya ang isang numero sa kanyang telepono. Nang may sumagot ang kanyang boses, ay bumalik sa dati ang boses ng isang CEO, ang boses ng isang taong sanay mag-utos, ang boses ng isang taong hindi tumatanggap ng pagkatalo. Alberto, si Adrian ito. May trabaho ako para sa'yo. Kailangan kong bawiin ang isang bagay na ninakaw sa akin. Parang isang bagyo ang dumaan sa ospital. Bago pa man sila makababa, sa lobby sunod-sunod na ang mga tawag ni Adrian sa telepono. Bawat tawag ay maikli, direkta at puno ng hindi matitinag na awtoridad. Manuel, ihanda mo ang kotse sa entrance. Ngayon na. Director Ramirez ng Children's Medical, si Ricardo Mendoza ito. Papunta kami riyan. Huwag ninyong gagalawin ang mga anak ko hanggat wala ako. Walang kahit anong procedure. Maliwanag? Alberto, nasaan na ang papeles? Ay email mo sa akin. Sa loob ng 5 minuto. Kailangan ko rin ng kopya na ipapadala mo direkta sa board ng Children's Medical. Gawin mo. Pagdating nila sa entrance, naghihintay na ang itim na SUV ni Adrian. Bukas na ang pinto. Pumasok sila ni Leah sa likod at humarurot ang sasakyan bago pa man maisara ng maayos ang pinto. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis nilang tinatahak ang EDSA, walang nagsalita. Ngunit ang katahimikan ay hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa matinding pag-asam. Si Adrian ay nakatutok sa kanyang telepono, nagbabasa ng mga email mula sa kanyang abogado. Si Leah naman ay nakatingin sa labas, tahimik na nagdarasal na sana ay hindi pa huli ang lahat. Pagdating nila sa Philippine Children's Medical Center, hindi na sila dumaan sa information desk. Naglakad si Adrian, papasok na parang pag-aari niya ang lugar. Si Leah ay nakasunod sa likuran niya. Sinubukan silang harangin ng isang guard, ngunit isang matalim na tingin lang mula kay Adrian ang nagpatigil dito. Saan ang NICU? Tanong niya sa isang nurse na dumaan. Nataranta ang nurse sa kanyang presensya. Sa 5th floor po, sir. Diretso sila sa elevator. Pagbukas ng pinto sa ika-5 palapag, bumungad sa kanila ang isang eksenang halos magpasabog sa galit ni Adrian. Nakatayo sa gitna ng pasilyo si Eileen, kausap ang isang matandang doktor. Ang postura niya ay puno ng pagmamayabang na parang isang reyna na namamahala sa kanyang nasasakupan. Adrian, gulat na sabi ni Eileen nang makita siya. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba? Akala mo, mananatili akong isang duwag habang buhay. Putol ni Adrian ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Lumakad siya palapit at bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa sahig. Akala mo hahayaan kong angkinin mo ang hindi sayo. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng mga bata. Depensa ni Eileen, ngunit may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ikaw mismo ang nagsabi na ayaw mo sa kanila. Nagkamali ako. Sabi ni Adrian, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kapatid. Isang pagkakamali na itatama ko ngayon. Ang tanong ay, Eileen, bakit mo ito ginagawa? Dahil ba nag-aalala ka talaga? O dahil alam mong kapag may nangyaring masama sa mga anak ko, 50 milyon ng mana ni Teresa ang mapupunta sa'yo? Namutla si Eileen. Paano mo? Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Hindi na mahalaga kung sino. Sabi ni Adrian, ang mahalaga alam ko na ngayon. Hinarang mo ang gamot. Kumuha ka ng court order batay sa kasinungalingan. Inilipat mo sila rito para mapalayo sa mga taong nagliligtas sa kanila. Bawat kilos mo ay hindi kilos ng isang nag-aalalang tita. Kilos ito
ng isang buwitre. Ang matandang doktor ay humakbang sa pagitan nila. Mr. Del Rosario, ako si Dr. Ramirez. Nakausap ko po kayo sa telepono. Ang mga bata po ay kararating lang at kasalukuyan naming sinusuri. Ligtas po sila. Nasaan ang babaeng kasama nila? Si Consuelo, tanong ni Adrian. Pinaalis na po siya ni Ginang Del Rosario. Sagot ng doktor. Sinabi niya na ang babae ay isang pekeng manggagamot. Isang tawang walang saya ang kumawala kay Adrian. Peke ang pekeng manggagamot na iyon ang dahilan kung bakit humihinga pa ang mga anak ko ngayon. Humarap siya kay Eileen, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. Tapos ka na, Eileen, ang abogado ko ay nagsampa na ng kaso laban sa'yo para sa lahat. At sisiguraduhin kong wala kang makukuha kahit isang sentimo mula sa pamilyang ito. Tumalikod si Adrian mula sa kapatid na ngayon ay hindi na makapagsalita sa gulat at takot. Humarap siya kay Dr. Ramirez. Gusto kong makita ang mga anak ko. Ngayon na. Tumango ang doktor at iginiya sila papasok sa mga dobleng pinto ng NICU. Ang silid ay mas malaki at mas moderno kaysa sa St. Lucas, ngunit para kay Adrian, para itong isang kulungan. At sa loob ng 3 magkakahiwalay na incubator, naroon ang kanyang mga bihag, ang kanyang mga anak. Huminto siya sa may pintuan. Bigla ang lahat ng kanyang tapang ay tila nawala. Napalitan ito ng isang matinding takot. Paano kung hindi niya sila kayang mahalin? Paano kung sa tuwing titingnan niya sila, si Teresa lang ang makikita niya? Naramdaman ni Leah ang kanyang pag-aalinlangan. Lumapit siya sa tabi niya. Kaya mo yan, bulong niya. Naghihintay sila sa'yo. Huminga ng malalim si Adrian at humakbang. At isa pang hakbang hanggang sa nakatayo na siya sa harap ng unang incubator. Enzo. Ang pangalan ay isang bulong sa kanyang isipan. Pinanood niya ang maliit na dibdib na tumataas at bumababa. Ang mukha nito ay napakaliit, ang mga pilik mata nito ay parang guhit lang ng lapis. Sa sandaling iyon, dahan-dahang iminulat ni Enzo ang kanyang mga mata at tumingin ito ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito, berde, kasing berde ng mga mata ni Teresa. Isang malakas na emosyon ang bumuhos sa puso ni Adrian, isang alon na bumasag sa huling piraso ng yelo. Hindi ito sakit, hindi ito pighati, ito ay pagmamahal. Isang dalisay hindi maipaliwanag at napakalakas na pagmamahal. Diyos ko, bulong niya, ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga mata niya, lumapit siya sa 2 pang incubator at pareho ang kanyang nakita. Sina Luca at Kai, parehong may mga matang nagpapaalala sa kanya ng babaeng pinakamamahal niya. Sila ay hindi mga sumpa, sila ay mga biyaya. 3 biyaya. Pwede niyo pong ipasok ang inyong kamay, Mr. Del Rosario, sabi ni Dr. Ramirez sa isang magalang na tono. Makakatulong po ang contact sa mga sanggol. Nanginginig, ipinasok ni Adrian ang kanyang kamay sa butas ng incubator ni Enzo. Sa unang pagkakataon, hinipo niya ang kanyang anak. Ang balat nito ay mas malambot pa kaysa sa inaakala niya mainit at puno ng buhay. Bilang tugon, ang maliit na kamay ni Enzo ay gumalaw at hinawakan ng kanyang hintuturo. Isang mahigpit na kapit, isang koneksyon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Adrian sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ang sakit ng pagkawala ni Teresa ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito isang madilim na hukay. Ito ay naging isang espasyo na ngayon ay pinupuno ng isang bagong uri ng pag-ibig, isang pag-ibig na 3 beses ang lakas. Anak, bulong niya, ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Ako ang papa mo. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako dumating. Nilapitan niya ang bawat incubator, hinipo ang bawat isa sa kanyang mga anak at ibinulong sa kanila
ang parehong mga salita ng pagsisisi at pangako. Para sa kanya, hindi sila tatlong magkakahiwalay na nilalang, kundi tatlong bahagi ng isang buong pagkatao. Ang legacy ni Teresa ang kinabukasan niya. Nakatayo si Leah sa isang sulok tahimik na pinapanood ang lahat ng kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ito na ang himalang kanyang ipinagdasal. Ang pagbabalik ng isang ama sa kanyang mga anak. Nang sa wakas ay humarap si Adrian, sa kanila ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong liwanag. Ano ang kailangan nila? Tanong niya kay Dr. Ramirez. Ang kanyang boses ay matatag at puno na ng layunin. Ano ang kailangan ng mga anak ko para mabuhay at lumakas? Mr. Del Rosario, nagsimula ang doktor. Ang kanilang kondisyon ay stable, ngunit delikado pa rin. Ang mga gamot na ibinigay sa kanila ay epektibo ngunit. Ibalik ninyo si Consuelo, putol ni Adrian. Siya at si Leah ang nakakaalam kung ano ang eksaktong kailangan nila. Mula ngayon sila ang mamamahala sa treatment ng mga anak ko sa ilalim ng supervision ng ospital na ito. Walang gagawin ng sino man sa mga anak ko nang walang pahintulot mula sa akin o mula kay Leah. Tumingin siya kay Leah isang tingin na nagpapasalamat at nagtitiwala. Bumaling siya sa kanyang abogado na kadarating lang. Alberto, siguraduhin mong malinaw ang lahat ng legal na papeles. Si Eileen Del Rosario ay wala ng anumang karapatan o koneksyon sa mga anak ko. At si Leah, huminto siya at tumingin muli kay Leah. Siya ang itatalaga kong legal guardian ng mga bata kung sakaling may mangyari sa akin. Nagulat si Leah sa kanyang narinig. Maging ang abogado ay nagulat. Sir, sigurado po ba kayo? Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko, sabi ni Adrian. Tumingin siya sa paligid ng silid sa mga doktor sa mga nurse. Ang mga anak ko ay mananatili dito hanggang sa maging ligtas na silang ilipat. Ngunit gusto kong malinaw sa lahat. Humarap siya sa 3 incubator, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa salamin na parang isang haring nagpoprotekta sa kanyang kaharian. Ang mga batang ito ay hindi na ulila. Sila ay mga Del Rosario. At simula ngayon lalaban ako para sa kanila hanggang sa huli kong hininga. 2 buwan ang lumipas. Ang mansyon ng mga Del Rosario na minsang naging isang palasyo ng kalungkutan ay nabago. Ang tahimik na mga pasilyo ay napuno na ngayon ng mga tunog ng buhay, ang mahinang iyak ng isang sanggol na nagugutom, ang malambing na tunog ng isang rattle, at kung minsan ang sabay-sabay na hagikik ng 3 maliliit na anghel. Ang silid na inihanda ni Teresa na may mga bituin sa kisame ay naging sentro ng kanilang mundo. 3 kuna ang magkakatabing nakatayo rito, bawat isa ay may pangalang nakaukit sa kahoy Enzo Lucacay. Ang mga sanggol sa ilalim ng pinagsamang pangangalaga ni Consuelo Leah at ng isang pangkat ng mga pribadong nurse na kinuha ni Adrian ay lumaking malusog at malakas. Ang mga tubo at wire ay matagal nang nawala, napalitan ng malulusog at mapupulang pisngi. Ang kanilang mga mata, na pawang kulay berde, tulad ng sa kanilang ina, ay puno ng kuryosidad habang pinagmamasdan nila ang bagong mundong kanilang ginagalawan. Si Adrian ay ibang tao na. Ang malamig at kalkuladong negosyante ay naglaho. Sa lugar nito, isang ama ang isinilang. Ang kanyang araw ay hindi na umiikot sa stock market, kundi sa feeding schedules. Ang kanyang pinakamahalagang pagpupulong ay hindi na sa mga investor, kundi sa pediatrician ng kanyang mga anak. Natutunan niyang magpalit ng diaper, magtimpla ng gatas at higit sa lahat, natutunan niyang kilalanin ang pagkakaiba ng iyak ng bawat isa sa kanyang mga anak. Isang hapon, habang si Leah ay nagpapatulog kay Kai sa kanyang mga braso, pumasok si Adrian sa silid. May dala siyang 2 tasa ng kape. Para sa'yo,
Sabi niya iniabot ang isang tasa kay Leah. Mukhang mas kailangan mo to kaysa sa akin. Ngumiti si Leah. Salamat po, sir. Adrian na lang. Sabi nito umupo sa isang silyon sa tabi niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Sa loob ng 2 buwan ang kanilang relasyon ay nabago. Hindi na sila amo at katulong. Sila ay naging magkatuwang 2 taong pinagbuklod ng isang pambihirang pangyayari at ng pagmamahal sa 3 bata. May gusto akong pag-usapan. Seryosong sabi ni Adrian habang pinagmamasdan ang kanyang 3 anak na mahimbing na natutulog. Kinabahan si Leah. Tungkol po saan? Tungkol sa'yo. Sabi ni Adrian tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Pinirmahan ko na ang mga huling papeles kahapon. Opisyal ka ng legal guardian ni na Enzo Luca at Kai kung sakaling may mangyari sa akin. Tumangulang si Leah hindi pa rin makapaniwala sa responsibilidad na ibinigay sa kanya. Pero hindi lang yon, patuloy ni Adrian. Leah, hindi ko mababayaran ang ginawa mo. Iniligtas mo hindi lang ang mga anak ko kundi pati na rin ako. Kaya nag-set up ako ng isang trust fund para sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Po, hindi po kailangan putol ni Adrian. Para sa edukasyon mo kung gusto mong bumalik sa pag-aaral, para sa pamilya mo sa probinsya, para sa sarili mong kinabukasan. Gusto kong maging malaya ka, Leah. Malaya kang gawin ang gusto mo sa buhay mo nang hindi nag-aalala sa pera. Pero, paano po ang mga bata? Ngumiti si Adrian. Iyon ang pangalawang bahagi. Ang alok na ito ay walang kondisyon. Pwede mong kunin ang pera at umalis. Pero, umaasa ako na hindi. Huminga siya ng malalim. Leah, gusto kong manatili ka. Hindi bilang katulong. Hindi bilang yaya. Kundi bilang isang pamilya. Gusto kong lumaki ang mga anak ko na kilala ka bilang ang babaeng nagligtas sa kanila. Ang kanilang tita Leah. Ang kanilang pangalawang ina. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Leah. Ito ang lahat ng kanyang pinangarap. Isang pamilya, isang lugar, kung saan siya ay kabilang. May isa pa, sabi ni Adrian at may kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang sobre. Iniwan din ito ni Teresa, para sa'yo. Nanginginig ang mga kamay ni Leah habang inaabot ang sulat. Nakasulat dito ang kanyang pangalan sa pamilyar na sulat kamay ni Teresa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Mahal kong Leah. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nagtagumpay ka. Alam ko kasing gagawin mo. Mula pa lang noong una kitang makilala, nakita ko na ang iyong puso isang pusong dalisay at puno ng kabutihan. Salamat. Salamat sa hindi pagsuko sa aking mga anak at sa hindi pagsuko sa aking asawa. Alam kong mahihirapan si Adrian at sa panahong yon, ang aking mga anak ay mangangailangan ng isang taong magmamahal sa kanila nang walang pasubali. At ang taong iyon ay ikaw. Ipinagkakatiwala ko sila sa iyo, Leah. Turuan mo silang maging mabuting tao tulad mo at alagaan mo rin sana si Adrian. Sa likod ng kanyang matigas na anyo, naroon ang isang mabuting lalaki na kailangan lang ipaalala kung paano magmahal. Hindi ka lang isang katulong sa aming tahanan. Sa puso ko, matagal ka ng pamilya. Nagmamahal, Teresa. Nang matapos basahin ni Leah, ang sulat ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Ngunit ang mga ito ay luha ng kaligayahan at pasasalamat. Makalipas ang 1 linggo sa isang maliit at pribadong seremonya, sa hardin ng mansyon, bininyagan sina Enzo Luca at Kai. Ang mga bisita ay kakaunti lamang si Consuelo, si Nurse Joy, si Dr. Santos, si Manuel, at ang ina at mga kapatid ni Leah na ipinasundo pa ni Adrian mula sa probinsya. Si Eileen ay hindi na muling nakita o narinig. Matapos ang mga kasong isinampa ni Adrian, pumirma ito ng isang kasunduan na isinusuko ang lahat ng kanyang karapatan sa pamilya kapalit ng hindi pagpapakulong. Habang hawak ng pari ang bawat sanggol nakatayo si Adrian sa altar.
Sa tabi niya bilang mga ninong at ninang ay sina Leah at ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Pagkatapos ng seremonya, habang ang lahat ay nagsasaya, lumapit si Adrian kay Leah na karga-karga si Enzo. "Salamat," simpleng sabi ni Adrian. "Para saan po?" tanong ni Leah. "Sa lahat," sagot ni Adrian at tumingin siya sa kanyang anak. Pagkatapos ay kay Leah. "Ibinigay ninyo sa akin ang isang bagong simula." Sa ilalim ng kalangitan ng hapon, habang ang tunog ng tawanan ay pumupuno sa hardin, napanood ng ina ni Leah ang kanyang anak na nakikipaglaro sa 3 sanggol, habang si Adrian ay nakangiting nakatingin sa kanila. Isang bagong pamilya. Hindi ito tradisyonal, hindi ito ang kanilang pinlano, ngunit ito ay tunay. Isang pamilyang isinilang mula sa trahedya, pinalakas ng sakripisyo, at pinagbuklod ng isang pag-ibig na mas matibay kaysa sa dugo. Ang 3 sanggol na minsang binigyan lang ng ilang oras para mabuhay ay mayroon na ngayong isang buong buhay sa kanilang harapan, isang buhay na puno ng pagmamahal at ng alaala ng isang ina na ibinigay ang lahat para sa kanila at ng isang katulong na ginawa ang imposible para sila ay iligtas. At yon sa isip ni Leah habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw, ang tunay na himala.